Balikan po natin si Ian Cruz. Ian, yung tanong ko sa iyo kanina, alam ko yung isang press conference niya kanina ay alas 4 daw ng madaling araw. So parang challenge ito sa mga taga-media, no? How are you keeping up or catching up with him? Ma'am Jess, alam mo yung natanggap kong impormasyon kagabi, no, iilan lamang mga media yung nakakuha ng impormasyon na may pupuntahan siyang hotel kung saan nga may isang restaurant na napupuntahan siya at wala pa namang hating gabi nung dumating siya doon. Medyo maaga-aga pa yon, pero napakahaba nung kanyang naging pagkikipagpulong. Marami siya mga kinausap, kasama na yung mga retired generals at yung ibang active generals. May mga iba pa siya mga kinausap na mga kaibigan niya roon. Kaya yun nga ma'am, kailangan mag-adjust ka talaga. No? Mahaba yung araw, hanggang gabi inaabot pa ng madaling araw at sa umaga naman meron ka pang mga aktibidad na habulin. Kaya malaking adjustment din po Ma'am Jess para sa mga kagawad ng media itong presidency na papasok nitong si Rodrigo Duterte. Okay. Paano niya kaya na to turn down? Alam ko, ang dami-dami kasi raw nag-a-apply, dami-daming naglalabi. Paano niya kaya nahihindian yung iba? No? Kasi sinasabi nila si Mayor Duterte, pag nakaharap sa publiko at sa media, iba yun. Pagka sa personal, medyo very humble siya, mild-mannered. So, ang tanong ko, pagka ganun yung personality niya, paano kaya yung pag ang dami-daming naglalabi, no? For example, yung PNP, Chief PNP post, sabi niya mismo, tatlo-tatlo yung, yung qualified. Paano kaya yun? Ma'am Jess, alam mo, kagabi hanggang madaling araw nga, no, nung natanong natin siya, ang binanggit niya sa atin, talagang pag nakausap niya yung tao, pag nakaharap niya, right then and there, sasabihin niya, hindi pwede. Ganon daw siyang tumanggi sa isang paglalabi o kung anumang nais. Ganyan din daw yung ginawa niya, Ma'am Jess, nung panahon ng kampanya, pagka may pumunta sa kanyang isang gustong magpasok ng pondo o magbigay ng pondo sa kanya, pag alam niya na makukompromiso yung interes ng bayan at yung kanyang ipinaglalaban, agad-agad daw ay hindi po siya nagsasabi o sinasabihan niya na no doon sa kanyang kausap. Doon naman nga ma'am na doon sa sinasabi mo na sa pilian ng mga pagiging PNP chief, tatlo kasi yung dumaan dito sa Davao na napalapit din sa kanya sa haba din ng kanyang panunungkulan dito. Kaya ang sinasabi naman niya dahil malalapit ito sa kanya, sila na ang mag-usap at among them sila ang mag-decide kung sino yung magiging PNP chief o kung sino yung mauuna, kung papaano yung kanilang magiging hatian dahil iisa lamang naman daw yung goal nila, mapaglingkuran itong ating bayan, Ma'am Jess. Okay. Sinabi naman ni Mayor Duterte na ang priority niya talaga yung peace and order, yung fighting crime, drugs, etc. Pero makalipas kasi na sabihin yung 8-point economic agenda niya, wala nang masyadong narinig na economic matters na natalakay. And today nga, first niyang mag-appear after a week ng nagpahinga siya, people were wondering kung may sasabihin ba siya tungkol sa ekonomiya, pero karamihan ay tungkol pa rin sa peace and order and may mga announcements din tungkol sa mga possible appointments iyan. So, are we going to expect na in the succeeding days pag-uusapan na itong kanyang economic agenda or vision? Ma'am Jess, talagang isa sa malaking bahagi din nitong magiging administrasyon nitong si Duterte, itong mga gagawin niya sa ekonomiya. Nung mga nakakausap ko siya, Ma'am Jess, yung mga nakakaraang mga panahon, ang lagi niyang nababanggit sa akin, ito daw mga problema natin at yung mga programang nais natin, talagang hindi daw ito magagawa kung wala tayong pagkukunan ng budget. So ang nais talaga niya magkaroon ng maayos na budget, makuha yung mga tamang taxes at mawala yung mga korupsyon para lahat daw ng mga infrastructure projects at magiging benepisyo nito na magkaroon ng mga trabaho at magkaroon ng economic benefits ay maramdaman talaga ng ating mga kababayan. At ang binabanggit niya, Ma'am Jess, talagang tututok siya sa agrikultura sapagkat 2/3 daw ng ating mga mamamayan ng mga mahihirap ay nasa sektor na yan. Kaya naman kapag iyan daw ang napagtuunan, tiyak na mararamdaman daw yung kaginhawahan sa ating bansa.
Maraming salamat, Ian Cruz.